Sa bawat pagyanig ng lupa, sa bawat pagguho ng mga pangarap, sa bawat luha na bumubuhos, isang pag-asang nananatiling matatag. Ito ang kwento ng Davao Oriental. Isang kwento ng hamon, pag-asa at pagbangon. Noong Oktubre 10, taong 2025, yumanig ang isang malakas na lindol na may magnitude 7.4 sa Davao Oriental. Nag-iwan ito ng pinsala, takot at pagdadalamhati sa mga residente. Ngunit sa kabila ng trahedya, isang bagay ang hindi naglaho, ang kanilang pag-asa. Ang Barangay San Ignacio ang itinuturing na pinakamalaking baryo dito sa bayan ng Banay. Kaya naman, isa rin ito sa pinakamalubhang na apektuhan matapos ang pagtama ng magnitude 7.4 na lindol dito sa Davao Oriental. Kagaya na lamang ng dalawang magkatabing bahay na ito na halos humalik na sa lupa ang kanilang mga bubong dahil sa lakas ng pagyanig. Sa pagbisita namin sa lugar, naabutan namin si Mang Robert na binabalik-balikan ang kanilang tahanan na pinadapa ng nagdaang kalamidad. Kasi titiningin ko, akala ko pa na yung natira. Wala na pala natira na talagang nadurog lahat siya. Hindi rin naging madali para kay Mang Robert ang nangyari. Halos dugo at pawis ang ipinuhunan niya sa bahay na ngayoy wasak na wasak. Bali, 90,000 gastos na ko lahat nito. Pero dandahan lang ko paggawa. And yun nga, pag may pera, yun binibili ko pag materialis, pagka magkapira na ako. Ganon talaga. Ganon man tayo magawa, nandyan na yan eh. Si Aling Arculeta naman, hindi maikakaila ang pagkahabag nito sa sinapit ng bahay ng kanyang apo. Sa itsura palang anya, hindi niya alam kung paano magsisimula sa buhay ang apo nito matapos na wasakin ng malakas na lindol ang tahanan nito. Sana may nakakita ngayon at saka pangalawa sa balita. Ngayon nandito naman kayo, sana may kahit kunting tulong lang basta may magawa sila sa bahay nila. Matagal na kasi ito na bahay. Kaya ito ang nangyari ngayon. Sa ngayon, sina Mang Robert at Lola Arculeta ay ilan lamang sa mga unti-unting bumabangon mula sa trahedya. Anila, kung sila ang tatanungin, huwag na sanang mangyari ulit ang trahedya dahil na rin sa hirap ng buhay. Pero mahalaga pa rin anila walang nasaktan, walang nasawi na buhay. Sana po ang hilingin dala namin sa Panginoon na may matirahan ang apo namin. At bigyan kami din ng magandang pangisip na hindi na sana maulit itong trahedya. Yun lang po. Dahil paano pa makapaghanap buhay? Kahapon lang o kagabi nga may lindol pa, di ba? O yun. Paano kami makagalaw?
Ang lindol ay nag-iwan ng mga sugat pero hindi nito kinuha ang pag-asa. Ang mga residente ng Davao Oriental ay patuloy na lumalaban, patuloy na umaasa at sa bawat pagbangon kasama dyan ang mga tulong mula sa iba't ibang organisasyon. Kasama na dyan ang nag-iisang SMNI Foundation Incorporated sa ilalim ng pakipagtulungan ng mga donors at sponsors at sa misyon walang Pilipinong may iwan. Lahat aabutin saan man panig ng mundo para sa mga nangangailangan. At kung tulong din lang ang pag-uusapan, tampok dito ang umaapaw ng mga biyaya mula sa SMNI Foundation. Sako-sakong bigas. Balde-balding mga grocery items. At galong-galong, malinis na inuming tubig. Wait, there's more. May libreng hot meals pa. Sa nakita ko lang na ibigay nyo ngayon, malaki talaga. Malaki ano? Compare sa iba, mayroon naman tulong pero unlike dito na malaki, marami at saka parang kakaiba talaga, sako-sako kasi. Sako-sako at saka yung mga groceries na ibigay nyo. Iba dito. Malaki tulong talaga. As you can see, people are so overwhelmed with happiness, with joy, and they really embrace SMNI with so much gratitude and thankfulness for the magnitude of your help, especially to our beloved Pastor Apollo Kibuloy for having such a big heart to really bring something to the people who are in need of a lot of intervention. So we cannot, you see how it is? We cannot contain our happiness. Of course, with the way you are here, with your presence to us here in San Ignacio, Manay. Pasalamat din ako sa ating pastor, mahal na pastor, Apollo Kibuloy, KOJC, no? Sa kanyang tulong na agad-agaran kayo sumating, no? Lalo na ngayon, nung panahon na tinamaan tayo ng lindol, halos marami na space sa tao. At ngayon, nakita natin na buhod kaya tulong lalo sa SMNI, sobra pa nga. Kaya nagpapasalamat po kami kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami na rin ako mga nakitang relief operations ang gobyerno and ibang private individuals and private sectors. Talagang pagka SMNI Foundation Incorporated partner, pulido yan. Malinis. At katulad na lagi nating pinagmamalaki, dito zero corruption. Kaya kita nyo naman yung ating mga ipanamimigay, quality. Kamo ang gibuhat nga instrumento ni Pastor Apollo Kibuloy o kanamong diri nga natabangan sa biktima sa linog dinhi sa barangay San Ignacio. Dili namo matumbasan ang inyong gihatag bisan pa sa kalayo sa inyong gigikanan. Daghang salamat kayong tanan sa inyong tabang away unong nga pagbugma kanamo. Salamat. Daghan kay salamat sir kay dako kay nigtabang sa among kapobrehon karong panahon na din na among balay naguba. Thank you kayo sa foundation sa SMNI. Salamat kaayo sa inyong gihatag. Sukad-sukad siya nahitabo yung ani kadaghan ng gihatag ninyo. First time na ako maka-experience ng ani kadaghan ang mga hinabang nga gihatag nila. So
Nagapasalamat ko sa mga wala nagpailan ng mga sponsors and donor ani nga mga butang. Daghang salamat kayo ang Ginoo, magapanalangin kaninyo sa makadaghan. So daghang salamat. Salamat yung kayo, daghang kay salamat sa aning mga panalangin. Naglugos na kayo migdala tungod kay sa sobrang panalangin. Salamat kayo. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po sa pamilya ko to. Daghang salamat sa nito, makaikip. Padalanhan kami dito dahil talim doon. Ang natanggap ko ay balde na may laman. Hindi ko nakita doon sa loob. At may tubig at rice. Maraming salamat. Malaki talaga ang tulong. Ito lang mahanap ko. Salamat sa inyo lahat. Malaking tulong mula sa amin dahil sa ngayon wala kaming trabaho. Mapatulong na lang ako sa mga kasama ko dahil sobrang dami naman to. Mahirapan ako pagdala. Panamatay! Ayaw! Tagan! SMNI Foundation! All sponsors! Sa gitna ng kadiliman, may liwanag. Sa gitna ng takot, may pag-asa. At sa gitna ng lindol, may pagbangon. Ang Davao Oriental ay patunay sa katatagan ng mga Pilipino. Isang pag-asang hindi mamaliw kahit anong unos ang dumating.